Ang storyang ito ay pinamagatang Bote na mas masarap daw kaysa sa akin. By John. Short story. Simulan na natin ang kwento. Hi Kuya Ren. Sa totoo lang, nahihiya ako magbahagi ng ganitong storya. Pakiramdam ko kasi dapat kaming dalawa lang ng partner ko nagreresolba nito. Pero naisip ko rin na baka may mga ibang tao na nakakaranas ng katulad ng sitwasyon namin. Naunawaan ko naman siya. At mabuti na rin siguro na ganun lang yung nangyari. Kaysa maghanap siya ng ibang lalaki. O di kaya tuluyan niya akong iwan. Ako nga pala si John, 30 years old. 5 taon din ako nagtiis sa Saudi. Alam niyo naman yung buhay OFW, di ba? Puro kayod, puro pagtitipid. Para lang sa kinabukasan namin ni Dan, ang kaisa-isang lalaking minahal ko. Nung nasa abroad pa ako, video ko lang talagang tanging ugnayan namin. Akala ko sapat na yun eh. Pero iba pala kapag malayo ka. Hindi mo alam kung paano kinakaya ng partner mo yung gabi-gabing wala ka sa tabi niya. Nang makauwi na ako for good, sobrang excited ako. Akala ko babalik kami kagad sa dati. Pero napansin ko na parang medyo malayo siya sa akin. Isang gabi, habang nakahiga kami, nagkunwari akong tulog. Naramdaman kong kinuha ni Dan yung phone niya. Nanonood siya ng mga video ng mga fitness model sa TikTok. Yung mga maskulado tapos sumasayaw. Naintindihan ko naman yun eh. Alam kong normal lang yun. Pero, ang hindi ko inaasahan ay yung mga sumunod na nangyari. Napansin kong gumagalaw ang ilalim ng kumot niya. Tila ba lang gigigil siya at humihingal. Pero hindi sa akin, kundi sa isang bagay na hawak niya. Dahil sa pagtataka, dahan-dahan kong hinawi ang kumot. Doon ko nakitang isang malaking bote ng lotion na ginagamit niya para mapunan ang pangungulila niya sa akin sa loob ng 5 taon. Sa madaling salita, naging sandigan niya ang bote na yun habang wala ako. Nagulat siya. Hiyang-hiya si Dan. Halos hindi makatingin sa akin. Tinanong ko siya ng mahinahon. Dan, bakit kailangan mo pa nito? Nandito naman na ako eh. Umiyak siya sa akin. Ang sabi niya, I'm sorry, John. Nasanay kasi yung katawan ko eh. 5 taon kang wala. At ito lang yung naging paraan ko para makaraos sa lungkot. Hindi ko alam kung paano muling masasanay na nandyan ka talaga. Sa halip na magalit o masaktan ng pride ko, niyakap ko siya ng mahigpit. Doon ko na-realize na hindi pala madali naging sakripisyo niya habang inaantay ako. Kinuha ko yung bote ng lotion. Tinabi ko at sinabi ko sa kanya, simula ngayon Dan, ako nang bahala sa'yo. Hindi mo na kailangan ng kahit anong bote dahil hindi na ako aalis. Pangako yan. Simula nun, dahan-dahan kami nag-adjust. Tinapon ko na rin yung bote na yun. Masyadong bibo eh. Inuunahan pa ako. Dahil dito, mas lalong tumibay ang relasyon namin. Dahil natutunan namin pag-usapan ng lahat. Kahit gaano pa ito kahirap. Siguro ang tanong ko lang sa inyo, normal ba yung ginagawa ng partner ko? Okay, Jan, una sa lahat, salamat sa tiwala sa pagbabahagi ng kwento mo, no? Huh. Sa totoo lang, nung una kong binabasa yung email mo, medyo nagulat din ako kasi first time ko rin makatanggap ng ganitong klaseng kwento. Pero habang tinatapos ko yung pagbabasa, mas naunawaan ko kung saan kayo pareho nang gagaling.
And from my own perspective, this isn't a story of infidelity. It's not about your partner replacing you with someone else. Ang nakita ko rito ay dalawang taong parehong nagsakripisyo para sa relasyon nila. Ikaw, 5 years ka nagtiis sa ibang bansa. Malayo sa taong mahal mo para magkaroon kayo ng mas magandang kinabukasan. Samantalang si Dan naman, 5 taon din nag-antay sa pagbabalik mo habang hinaharap yung lungkot at pangungulila ng mag-isa. Sa tanong mo kung normal ba yung naging coping mechanism niya habang wala ka, sa tingin ko, hindi naman to isang bagay na dapat mong ikabahala ng sobre. Ang mas mahalaga, hindi siya naghanap ng ibang tao at nung malaman mo yung sitwasyon, naging tapat siya sa'yo tungkol sa nararamdaman niya. At alam mo dyan, hanga ako sa naging reaksyon mo. Maraming tao ang baka nagalit or nasaktan yung ego kagad o di kaya nagkaroon ng maling akala. Pero ikaw, pinili mong unawain muna yung partner mo bago mo siya husgahan. Hindi lahat kayang gawin yun. Sa tingin ko, yung nangyari, bunga lang siguro siya ng 5 taon na pagkakalayo nyo. Natural na may mga nakasanayan siyang paraan para malampasan niya yung mga panahong wala ka. At tulad ng sinabi mo, ngayong magkasama na kayo ulit, pareho kayo nag-a-adjust at natututong bumalik sa dating samahan. Kaya kung may maibibigay man akong payo sa'yo bro, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo ngayon. Yung pakikinig, pag-unawa at yung pagkakaroon nyo ng open communication. Dahil base sa kwento mo, hindi problema yung nakikita ko rito eh. Ang nakikita ko rito ay isang relasyon na nalampasan yung 5 years na pagsubok at mas naging matatag dahil sa katapatan at pagmamahal nyo sa isa't isa. At saka, hindi biro yung 5 years na long distance ha. Kasi karamihan pag ganyan, may cheating na kagad involved eh. At yung iba, mas pinipili na makipaghiwalay kasi mahirap talaga yung long distance tapos 5 years pa. At bro, sa totoo lang, sa dami ng mga kwentong naririnig natin about cheating habang magkalayo magpartner, ang masasabi ko, maswerte pa rin kayo dahil pinili niyong harapin yung sitwasyon na magkasama kayo at hindi bilang magkalaban. At bro, John, sabihin mo na lang sa partner mo na itapon na yung bote ng lotion na yan. Dahil mas masarap pa rin yung totoong talong. 5 taon din naging best friend ng partner mo yung bote na yan. Kaya siguro medyo nahihirapan siyang magpaalam, no? Pero ngayon, nandyan ka na. Mukhang panahon na para mag-retire si Lotion Battle. At ibigay na sa yung spotlight. Pasalamat na lang tayo at bote yung naging karibal mo. Kasi kung ibang tao yan, baka ibang usapan na yung ginagawa natin ngayon, di ba? Yun lang at salamat guys.